Good morning mga kabisay. Magandang umaga dyan sa lahat. Magandang umagang tanghali na. Mag-aalas 10:30 na mga kabisay at tayo ay may ginagawa. Meron tayong ginawa mga kabisay at ako'y medyo sinisipag ngayon na i-video. Dahil medyo magandang ating panahon kaya medyo maganda rin ang ating mood. Hindi tayo tinatamad at sa awa ng Diyos medyo maganda-ganda yung ginawa ko ngayon at paglagay na ako ng floor join ng aking pasilungan ng kambing. At sa ngayon mga kabisay gusto kong ipakita sa inyo para malaman nyo naman ang aking kaganapan ngayong mga araw na ito. So sa ngayon mga kabisay kung napansin nyo doon sa una kong video na pinakita ko sa inyo itong aking ginagawa dito marami pang kalat dahil hindi ko maayos-ayos gawa nga ng panay ang ulan. So pasundot-sundot nga lang ang ating gawa. So ngayon naawa naman siguro ang Panginoon at hindi tayo inulan at sana naman tuloy-tuloy itong maghapon at nang makatapos-tapos naman ako dito. At tulad ng sinasabi ko na hindi tayo nakakapagtuloy-tuloy ng trabaho kaya nakakatamad ding mag-vlog dahil ayaw kong mag-vlog ng hindi tuloy-tuloy ang aking kino-content. So sana ngayon makagawa ako ng maganda dito, malagyan ko ng sahig at lagyan ko rin ng kaunting siding. So pasok tayo mga kabisay at papakita ko sa inyo. Ayan mga kabisay ang aking ginawa kanina na akala ko baka ako umulan kaya dali-dali kong nilagyan ito ng floor joint. Hindi pa nga lang nakukumpleto. So aking ipapakita sa inyo ng maayos, no? At ayan nga mga kabisay, nakapaglagay na ako ng floor joint. At ito lalagyan ko lahat hanggang dito. Kaya lang wala akong mga diretsong kahoy na mailagay kaya pagdudugtong-dugtungin ko na lang ang aking mga floor joint dahil meron pa naman akong mga kahoy doon sa may bahay ng rabbit na iyon. At naandun din ako nagluluto. So siya ang gagamitin kong pandugtong dito. Pero hindi ko pa ito madidiretsong sahig siguro mga kabisay dahil kukulangin pa ako ng kawayan ko. Ayan, ang kawayan ko siguro mga hanggang kalahati lang iyan. So siguro magpuputol pa ako mga kabisay at may puputulin ako na doon sa sulok na yun. Ayun kung nakikita nyo ang dulo ng kawayan na pagpuputol-putulin ko hanggang yan dito. Hanggang doon sa may kuha na yun. So sana magkasya na nang hindi na ako maghirap pagputol doon sa punong iyon. Kung makikita nyo yung malagong iyon, kawayan lahat iyon, magpuputol pa ako. Pero wala namang problema kung magputol tayo basta makumpleto lang natin itong ating ginagawang bahay ng ating alaga. So yun nga mga kabisay, sana abang-abangan nyo at tayo igagawa muna dito. Hindi ko na lang maipapakita sa inyo na kung paano kong gagawin. At papakita ko na lang siguro sa inyo pag nakapagsahig na ako dito. Kung hanggang saan maabot ang sahig, hanggang doon lang muna. Dahil gagawa pa ako ng gagawa pa ako dyan ng pinaka salo ng ating floor joint. At hindi pa rin tayo masyadong makapagpukpok dyan mga kabisay dahil may naglilimlim akong manok. Baka mamaya pag nagpukpok ako mabugok yung kanyang nililimliman. Kaya siguro pahuli ko muna yan dyan. After na yan pag nakapagpisa na siya ng kanyang itlog. Siguro ito lang munang portion na to. Saka ko na itutuloy dyan pag nakapamisa na ang aking inahin. At makikita ko nang hindi siya nabugok. Kasi pag pinupok natin ang mga pinagpapatungan ng ating inahin na naglilimlim, kalimitan nabubugok mga kabisay ang kanyang itlog. Sa mga hindi nakakaalam dyan, huwag niyong hahayaang nabubugok dahil sayang So yun, abang-abang mga kabisay.
Yun nga mga kabisay, na kumpleto na natin ng sahig ang ating pasilungan ng kambing. Kumpleto na. Ayan, may mga sahig na. Ayan. Ang problema nga lang ay hindi ko matuloy-tuloy mga kabisay. Na kapag lagay na ako ng dingding doon pero kulang pa din dahil yun nga. Ayun, sa ngayon ay binabanatan na naman tayo ng ulan at sus marusep. Parang 1 linggo na yata ito mga kabisay na hindi ko nakukumpleto dahil nga, ayan, ang nangyayari, makagawa man ako ng kaunti ay ulan na naman. Ay, wala, hindi rin ako makagawa mga kabisay dyan sa bandang iyan dahil pag inulan, ang hangin ay galing doon. Ayan oh, basa. Kaya ang kambing ay naandito mga kabisay. Tuwing umaga, andito na sila mga kabisay. At yung pagkain nila ay ayun, naandoon na natambak dahil basang-basa nga, hindi nila kinain. So siguro papaltan ko na lang ulit mamaya. Kumain naman sila ng palyat kaninang umaga. Ang problema nga, hindi rin sila makalabas dahil nga ayan ang ulan simula kaninang umaga pa bugso-bugso. At ayan, ang nangyari sa aking mga hayop ay ayan, naandito lahat nakapasilong. At ito, meron ditong mga, hindi ko na alam kung paano tong lilinisin ulit. At ayan oh, pati mga bibi na andito rin sa taas mga kabisay, umaakit na rin dito. At ayan ang kalat ng kanilang ano, bali 4 na araw ko na itong nasahigan. Ngayon ko lang ulit na video dahil yun nga, panay ang ulan, tinatamad akong mag video ng hindi tuloy-tuloy. Tulad ng sinabi ko, tinatamad talaga akong mag video pag hindi tuloy-tuloy ang ating ginagawang content. At ito nga, medyo natagalan itong video ito na makumpleto. At sana naman ay naandyan pa kayo mga kabisay at nakasubaybay sa aking mga ginagawa dito. At ayan, kahit papano ang ating mga ginagawa ay nauutay-utay na rin. Mahirap mang gawin ng tuloy-tuloy dahil nga sa ulan. At least kahit papano ay nakakapaggawa tayo. Pero kung sa ano ay lugi na. Dahil dapat ay tapos na to. Pinakamataasan ito ang 3 araw kung talagang tutuusin. Hanggang ngayon hindi pa madingdingan. Dahil nga, ayan, may puputulin akong kawayan doon mga kabisay. Hindi ko maputol-putol dahil ganyan no. Nung isang araw na gumanda ang panahon, hindi naman ako nakagawa dito dahil siyempre kaarawan ko yun Kaya nagpapasalamat ako nung kaarawan ko walang ulan. Pero kinabukasan umulan na naman at ngayon ito. Bali 2 araw nang magkasunod mga kabisay na panay ang ulan na dire-diretso maghapon. Hindi man masasabing malakas pero nakakatamad ikilos gawa nga ng ayan oh. Tingnan nyo naman ang nangyayari. Ang mga kambing ko basang-basa, ayan oh. Pati ang mga manok, naandito na rin lahat lagi sa taas gawa ng basang-basa sila oh. Pati yung mga gansa, yung tingnan nyo naman yung baby ko. Buti na lang matitibay sila sa lamig. Pero lagi naman silang naandun sa ilalim ng hindi na uulanan. Pero tuwing lalabas sila, kaya sila nababasa ng maiga. Yan, lumabas na naman. Basa ang mga damong kanilang dinadaanan, kaya ang kanilang mga balahibo puro basang-basa. At siguro mga kabisay, na lang ako sa susunod, makikita nyo na lang ito ng buo. Dahil parang tinatamad na akong mag-video ng putol-putol. So ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kabisay.